Narito na ang programang tatalakay ng mga napapanahong issue at mga balita. Sagot! Programang sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. Sagot! Mga lumang suliranin ng taong bayan na lalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. Sagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Imee Marcos. Kasama si Mayor Alfred Romualdez sa programang Sagot! Hi! Good morning! After ni Tol, nandito si Sis. Sis! Hi! Magandang morning po. Happy Thursday po sa inyong lahat. Ang bilis, no? Malapit na yung piyesa ni Santo Niño. Andiyan na naman kami sa Tondo, ha? Anyway, hello. Good morning. Today is Thursday, January 17. Kamusta na ang inyong mga sweldo? May natira ba? Yung iba, hindi pa nakakasweldo. Kaya yan, welcome sa Imee Sagot. Siyempre naman, ano, pag 17, ubus na. Lalo na pag sa, yung sabihin na natin, sumisweldo lang ng minimum, di ba? Tapos 4 ang anak. Ubus na yan. Pero bumili kagad ng bigas. Ako pag kumikita ako na medyo maganda, dahil sa 2 sakong bigas binibili ko, dahil kasi yun ang number 1 eh. Hindi naman ako kasi I didn't eat rice na later bread talaga. Hindi kumakain ako. Anyway, magandang umaga po sa mga listeners ng DWIC 882, mas todong lakas dito sa Metro Manila. Ako po si Shalala, nuknuka ng ganda, saksa ka ng ganda, ang kumontra. Galit ako. Anyway, samahan niyo po kami sa isang oras sa balitaan at chikahan tungkol sa iba't ibang issue ng ating lipunan. Carry yan. At live tayong pinapakinggan at pinapanood ng ating mga viewers all over the world via live streaming through my Facebook page at ng Facebook page ng DWIC. Live din tayo napapanood sa YouTube channel ng DWIC. Facebook page po ng ating gobernadora Imee Marcos. Pero may nagsabi sa akin, sa Papua New Guinea daw, napapakinggan. Baka naman through sa Facebook, di ba? Papua New Guinea. Ay, hello po, marami daw pinya dyan. Oo, magdala nga kayo ng pinya. Ang daming Pinoy pala doon. Ang karamihan pala mga Pinoy din, gusto nila yung mga green thumb. In fairness, no? Pinas na Pinas daw ang dating. Ayan. Hello po sa Papua New Guinea. Talaga binati. Kumali mo naman, may naka-live streaming kaya tayo. Anyway, habang hinintay po natin ang ating makakausap na gobernadorang inaayos muna ang kanyang banks. Siguro na, may lakad na naman siya. Kaya phone patch muna yan. Eto muna, pakinggan po natin ilang comments at concern ng ating mga followers sa ating official Facebook page. Mula kay Eduardo Buagas. Sana mapansin ang presyo ng kopra dito sa amin sa Calbayog City. Sa Samar. Halos hingin na lang sa baba ng bilihan. Ang hirap ng proseso bago maluto ang kopra dito. Halos hingin na lang? Oo, sa baba ng bilihan. Oo, parang gano'n na nga. Parang gusto mo nang hingin, Day? Ang baba ng presyo mo. Wag ganun tip. Wag naman. Ako tutulungan kayo ng gobernadora, Calbayog City, Samar. Hello po. Mula naman kay Ifan Arugay. Solid North for Imee Marcos for Senator at sana matapos na yung vote account ni Bongbong para makaupo siya as Vice President. I am from Cagayan Valley. Hello! Sa mga taga Cagayan Valley, hindi pa ako nakakapunta dyan. Pero yung Samar, nakailang beses na ako punta. Ang sarap lang ng mga pagkain sa kanila. Anyway, mula naman kay Eugene Ramos. Ang sipag mong magbayan-bayan. Wala kang pakialam sa itsura mo kahit ang blouse mo pang Divisoria o Baclaran, waka cares. Mahal ka namin dito sa Hawaii. Pareho kami, hindi pala Divisoria. Binigay pala sa akin ito. Bay ako sa Divisoria, bakit ba? Sa showbiz kasi, di ba, pag kami nagsuot ng damit ng pangalawang beses,
Nagagalit na sila. Sinisiraan na kami. Ay, siya lang hindi nagpapalit na damit. Ay, isang suot pa lang. Kaya minsan, yung binibili naming mahal na damit, nako, gagamitin na, nasuot mo na sa TV yon, gagamitin mo na lang sa mga events para magamit. Pero wag na sa TV. Napapansin, kita mo yung mga artista, palit ng damit from head to foot. Kaya ito si Gob, from head to foot, the Divisoria of Baclaran. Gora siya. Wala naman kay Jessie Munda. Madam Amy, please prioritize our irrigation or water system in rice production areas to have 3 planting seasons in 1 year. With this, the shortage of the rice will be solved. Ayan, sige. Jessie Munda, makakarating niya sa ating mahal na gobernadora na malapit na maging senador. Diba? Malapit na talaga. Ako na minsan nagkakamping. Pati si Tol Tolentino. Gusto ko si Tol Tolentino. Gusto ko siya. Natutuwa ako sa kanya. Like ako ng kanya mga pinagsasabi sa Facebook. Minsan hindi ko na binabasa sa haba. Nilalike ko na lang. Anyway, diba? Marami pa tayong pag-uusapan. Plus may showbiz pa tayo. At may mawawalan ng signal sa Cebu. Malalaman nyo yan mamaya. Pero anyway, maraming salamat sa inyong patuloy na pagkikinig at pagsubaybay sa ating programang Aimee Sagot. Sa inyong mga katanungan naman, Aimee, solusyon sa mga issue at suliranin ng ating lipunan kung tayo ay magtutulong-tulungan. Patuloy pa rin kayo mag-comment sa official Facebook na ating gobernadora at sikapin naming basahin ang ilan sa inyo on air. Pasensya na hindi namin nababasa, pero hello people, I love you. I love you. Kung gusto niyo mapanood muli ang episodes ng Aimee Sagot, mag-subscribe na sa YouTube channel ni Governor Amy Marcos at balikan ang mga nakaraang episode ng ating programa ng Aimee and you. Don't forget to click on the bell button para ma-notify kayo kung may bagong video uploads. Also, please follow Governor Aimee's official Instagram account at official Aimee Marcos. One word po yan. Kung gusto niyo ma-update sa kanyang daily happenings, maraming salamat po. Ay, every minute yan, madami, no? Maraming nagsasabi na buti pa si Governor Aimee up to date. Up to date, Siyempre, masisipag ang kanyang tagagawa ng video. Ako naman pa, maaari niyong sundan sa Facebook, Twitter at IG sa pangalang Shalala Reyes lang. Hindi ako nagpalit. Kasi pa nagpalit ako, wala na. Diyos ko. Teka muna. Hindi ko pa birthday, ate. Sa Lunes pa. Ay, talaga sinabi ko sa pabati. Happy birthday. Ay, naku, wag na. Sige, hayaan mo. Papadala daw ng food sa bahay. Wag dito. Wag dito. Hindi, pwede rin dito. Breakfast pala tayo sa 21, Magdala na lang ako din pandisa. Diba na may butter? Ay, masarap. Kaya yun, isasaw-saw sa kape. Ganun pa rin ako, yung sinasaw-saw sa kape, no? Nagmamantika na yung kape. Feel! Masarap yan. Kaya samahan nyo ako sa pag-inom at pagkain ng pandesal. Magbabalik pa rin po ang Aimee Sagot! Woo! Aimee Sagot! Aimee Sagot! DWIZ! Narito na ang mga trending na balita. Ako, naka-live pala tayo, sorry. Sabi ko, kwento ko. Sabi ko kasi may magre-regalo sa akin ng 3 days, 2 nights sa Bangkok. Sabi ko, sasama ko si alam mo, minasabi kong iba. Anyway, tumatanggap na po ako ng regalo. Ay, eto. Una nating trending news. Nalungkot ako talaga dito. Bagong kasal ng Filipino couple nasawi habang nag-honeymoon sa Maldives. DFA tutulong para maibalik ang kanilang mga labi sa bansa. Isang kalunos-lunos na balita ang gumimba sa pamilya ng bagong kasal na sina Erica Joyce Lagradilla at Leo Mer Lagradilla ng balita ang ibalita ang pagkamatay ng dalawa dahil sa pagkalunod. Asa ng tagasagip? Asa ng tagasagip, di ba? December 18, 2018 nang ikinasal ang high school sweethearts. Ay!
Mahigit 10 taon din na magkasintahan. January 9, 2019, lumipad sila pa Maldives para sa kanilang dream honeymoon na ayon sa mga balita ay matagal nilang pinag-ipunan. Imagine mo, high school pa sila, siguro na nagkaalis, nag-iipon-ipon na sila, no? Oy. Sa ikalawang araw ng kanilang honeymoon, nalunod ang dalawa habang nag-snorkel sa bahagi ng Defushi Island. Una daw nalunod si Leomer na sinubukang iligtas ng kanyang misis, pero maging siya ay nalunod din. Agad naman daw silang isinugod sa hospital pero idiniklarang dead on arrival. Bakit wala ba dong ayoko na mabibisit din ako, Maldives pa, ha? Wala kayong taong tutulong to. Anyway, aabot ng 1.2 million pesos ang kailangan para maiuwi ang labi na mag-asawa sa bansa. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa pamilya para sa pagsagot nito sa pag-uwi ng mga labi. Ay sa isang kaibigan na namayapang mag-asawa, marami ang nagpaabot ng pakikiramen at kontribusyon para makalikom ng halagang kailangan. Nabuhay daw ang diwa ng kabayanihan sa pagtutulungan ng mga Pilipino sa isa't isa. At ang latest na panood ko kanina sa isang morning show, tutulong na daw ang Maldives para mapauwi ang bangkay ng dalawang mag-sweetheart, no? Ayan na, latest yan, kanina lang, mga 5:10 ng umaga, ayan, naka-flash doon. Tutulong na po yung Maldives. Dapat lang. Ano ba meron dyan sa Maldives? Di ba? Maganda lang kasi parang paradise. Pumunta kayo sa Palawan, paradise din, di ba? No? Anyway, enough for that. Nakakalungkot lang. At thank you very much on behalf of DWIC. Thank you very much yung mga tumulong dito sa mag-asawa at syempre dito sa Maldives. Kung totoo po talaga, para naman po mabuhayan na yung pamilya. Sakit nun na. Meron naman ako nabalitaan sa bagong kasal din sila. Nagpa-picture sila dun sa cliff. Tapos hinampas sila ng malaking alon. Nalunod din sila. After a day pa sila nakuha yung ganun tipo. Yun din ang sakit, kaya minsan ako din, pinipilit akong pakasalan. Ayoko mag-honeymoon, sa bahay na lang. Wala pang gas. Tuloy-tuloy naman ito. Ito medyo itaas natin ng konti. House panel naglabas ng resolusyon na pinapayagan i-operate ang motorcycle taxi ride na angkas. Ayan, pinusya ni Gobernadora Amy Marcos. Alam niyo yan. Naka-score na isang panalo mga grupo na sumusuporta sa ride-hailing app na angkas noong Lunes matapos silang suportahan ng House of Committee on Metro Manila Development at sinabihan ng Department of Transportation na payagan na sila mag-operate nito. Winner, mga kuya. Libre ko, binabasa ko. Ay sa isang resolusyon ng nasabing committee, inutusan nila ang DOTR na magsagawa ng nationwide pilot run para sa angkas sa lalo madaling panahon. Yun naman, ito sundin natin, mga dribambam. Inutusan din nila ang DOTR na magpalabas ng implementing guidelines sa loob ng 2 linggo. Ay sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, ipinagbabawal ang paggamit ng two-wheeled vehicles bilang paupahan. Sundin nyo mga angkas driver na kailangan kayong magsagawa ng pilot run at para malaman nyo ang rules and regulation. At yung mga naaangkas sa inyo, pag ayaw magsuot ng helmet, pababain nyo. Nagiging issue din kasi sa inyo yan diba? Nagiging issue din sa kanila, diba? Nahuhuli. Kung gusto niya naman, meron akong kaibigan, lagi siya may dalang yung panglagay sa loob, net, diba? Tapos ipapatong yung angkas na helmet. O yun. Kasi kung ayaw sabihin nyo, iba-iba na gumamit, magdala kayo, lalo na kung kayo'y mahilig gumamit ng angkas. Sa akin, tama naman din sinabi ni Governor, tulong na lang din. At saka madibilis sila. Dati, nung Christmas. Sabi ko, bakla, magi-start na yung show, wala ka pa. Ikaw ang magi-intro sa akin. Alam mo, ikaw intro ko. Galing siya ng Tondo. Ang travel niya dito sa Vertis North.
Kasasabi ko lang, dumating na. Gusto ang buhok. Bakla ba't gusto? Dahil nag-angkas ako. gusto lang ang buhok. Sabi ko, katitext mo lang, paalis ka pala ng bahay, nandiyan ka na pala. So yun, so congratulations, sumunod sa traffic rules and regulation. Yung mga mananakay naman ha, yung mga bakla kasi namimili ng gwapo. Merong apps kasi, nakalagay doon sa Facebook, yung mga driver na gwapo. Siyempre, alam mo yung mga bakla, kunyari nalalaglag, nakaakap doon sa drive. Mga para ano mga bading talaga. Pati ba naman? Eto, habang tinatawagan na ba ng ating basahin ko muna yung sa akin bagong kay Gob, ha? Anyway, Speaker Gloria Macapagal Arroyo, umaming gumagamit. Gumagamit siya? Oh my gosh, ano ba? Ng medical marijuana bilang gamot sa spinal problem niya. Sorry, OA lang ako. Gumagamit siya. Kaya pala. Si Speaker Arroyo ay multi-level cervical spondylosis. Kung ano mang sakit yun, kayo na po mag-google. Isang kondisyon na nag-uugnay sa pagtanda, aray ko, at may kaakibat na neck pain. Wala pa naman ako nararamdamang neck pain. I really believe in medical cannabis. As you know, I have my problem here. Tinuro niya sa cervical pain. Eto, tinuro niya gano'n. And when I'm in country that allow it, I put a pain patch. But here in the Philippines, I cannot do it. Yan po yung sinabi ng ating si Gloria Macapagal Arroyo. Isa si Arroyo sa mga author na House Bill 6517 o ang Philippine Compassionate Medical Cannabis Bill na naglalayong illegalize ang paggamit ng marijuana bilang gamot. Legalize bilang gamot ang marijuana, ha, mga kids. Makinig. Naniniwala daw si Arroyo na makakatulong ito sa mga tao. Subalit maraming objections sa House at sa Senado. That's why we are just letting the legislative process to take its course. Ang medical marijuana ay legal sa mga bansang Uruguay, Canada, Thailand, Germany, Australia, Ireland, at ang ilang estado sa USA. Ayan, parang kandidata. Pwede rin ito sa Britain basta mayroong prescription. Pag wala, wagi. Maaalalang naging mainit ang issue ng medical marijuana lalo na dahil sa naging sagot ni Miss Universe Catriona Grace sa isang Q&A portion ng Miss Universe. Ayan, di ba? In moderation, sinabi niya. Okay, so balik naman tayo dito sa ating basahin ko na rin kay Goba habang nihintay natin para malaman yung iba nating mga mangyayari sa ating trending news. Eto ka. Mas pinaigting na seguridad sa Sinulog Festival 2019 pagbabantay laban sa party drugs tututukan ng pulis. Oo nga, mga bata kayo. Opisyal na nagsimula ang pagdiriwang ng pista ng Sinulog noong nakaraang linggo, pero aasahan ng mas pinaigting na seguridad mula sa mga otoridad para sa ligtas na pagdiriwang nito. Kagaya naman ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ay nagsimula ng i-monitor ang sakaling pagpasok ng party drugs, lalong-lalo na sa mga lugar na maraming turista. Ayon kay PDEA 7 Director Wadley Gatalia, ang pinaka-primary natin concern, magtuon tayo ng pansin doon sa mga lugar kung saan posibleng may mga taong magdadala ng illegal na droga. So alam naman natin, pag party, meron diyang party drugs. Kapag may kasayahan, kaakibat ang paggamit ng droga. Oo nga, no. Hindi sila natatapos sa inuman, kwentuhan, kailangan may drugs pa. Sa kabilang sa kanilang babantayan ang mga seaports at airports patungo at paglabas ng Cebu. Ito may nakala po akong news, ha.
Eto, tungkol din po yan. Cebu, Philippines, there will be no cellphone signal for 31 hours, certain hours of the day in Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City on January 19 and 20 during major sinulog activities. On January 19 naman po, cellphone signal in 3 cities will be jammed from 3 a.m. to 10 a.m. during the fluvial procession. 3 a.m. to 10 a.m. Alam niyo na yan, ha? Signal will also be jammed from 12 noon to 8 p.m. in uptown and downtown Cebu in time for the holy procession. Wag na nating bastusin kasi mga madadrag habang nagpo-prosesyon. On January 20, the day of Sinulog, signal will be cut off from 3 a.m. to 7 p.m. in uptown and downtown Cebu. There will be no signal, direct or reflected coming from any cell site. Base sa station na in the route areas covered by the above-mentioned activities reads, January 10, 2018, ayan. Nagbigay na po ng letter ang National Telecommunication Commission ng Telecoms Firms, Smart and Globe Telecommunication and Digital Mobile Philippines. Nakikinig ba kayo, taga Cebu? Hello po. Magandang umaga po sa inyo, mga day, mga dong, ha? Hello. Alam mo kami niyan, ang dami ho nagtatanong sa akin, yung pagsinulog. Day, yung iba dyan last year pa nakabook. Wala na kayo makukuha ang aeroplano pupunta doon kasi hindi na. At saka wala na kayo makukuha ang noon. Hotel. Kami dati nakapag-check-in kami sa Motmot. May kasama pa akong girl. Pagkamalang pa kami mag-show. Ay, hindi, no? Pareho kami babae. So, yun. Ingat-ingat. At sa Sunday naman po, sa Tondo. Ayan, di ba? Nako, sabi ng mga kaibigan ko, si Lorbe, sabi niya, dapat, Sunday ng 3 a.m., ako gigising ako, diba? Nagigising ako. At ito, gising na siya. Online, good morning, Governor Amy Marcos! Hi, Shalala. Fly na naman ako. Papunta na naman sa Kalibo, Aklan. Sabi nga Kung saan mga- may Gigantes Festival bago mag-ati-atihan. Sabi nga ng mga bakla, fly, the butterfly ka na naman daw. Oo nga. Ano ba ito? Upset na naman ako dyan. Ano na yung chikahan ninyo? Nasaan na kayo umabot? Ikaw na mag-aano na yung Proudly Pinoy, yung director ng bagong Pixar film. Nabasa ko na yung wow. pati yung early news na magtatanggal ng signal sa Cebu katatapos lang na may nabasa akong news. Okay. Sa'yo naman, nga. kumusta? Yes, oo, Proudly Pinoy, ang PhilAm na director ng bagong Pixar film. Ayan, talagang world-class ang galing ng Pinoy dahil Filipino-American ang director ng bagong pelikula ng Pixar. Mayroon din itong Pinoy characters na tsak ikakatuwa ng ating mga kababayan. Ang Filipino-American director na si Robert Rubio ang mangunguna sa paggawa ng Pixar film na Float, kung saan may 2 Pinoy characters. Masaya siya nung sinabi ng kanyang Twitter account, yes, those are Filipino lead characters in my Pixar Spark short. First, all CGI Pinoy characters. So technically, the first Pixnoy, Pixar Pinoy. Pixnoy. I am Cute proud to na. tell our stories. I know what it means to see our culture represented on screen. Representation matters. Ayan. Rubio, palagay ko, kamag-anak ko pa to, taga-Batak. Parte ng float sa bagong project ng Pixar na Spark Shorts Production, kung saan binibigyan nila pagkakataon ang mga filmmakers na gumawa ng pelikula na gusto nilang gawin. Magsisimula ang pagpapalabas ng mga ito sa darating na Pebrero sa streaming site ng YouTube ng Pixar. Ang bongga. Pero alam mo, yung Pixar na yan, punong-puno ng Pinoy. Talaga sa alala. Yung gumagawa ng mga Marami. effects. Oo, at saka yung director dati na kilala natin, si Ronnie Del Carmen. Taga Cavite naman siya. Mula pa nung Finding Nemo, siya na talaga ang bidang-bida sa lahat ng storytelling ng Pixar. Galing ng Pinoy, ano? Nabalitaan ko yung Pixar at saka yung mga Disney, gusto daw nila Pinoy ang maggagawa ng mga effects. Oo, sa effects, napaka-talentadong Pinoy. Pero sa kabila nun, ang pinaka-favorite na
talagang sabi nila, iba daw yung kwentong Pinoy. Naluloka sila sa storytelling natin kasi yung mga kwento daw natin ay kakaiba. At higit sa lahat, kurot na kurot sa puso. Di ba? Naku, hahanapin ko to si Rubio. Hanapin Mukhang ko. makikiconnect tayo dito sa kamag-anak na magaling. Oo. Di ba parang nakaka-proud din niya? Kasi yung Pixar tsaka yung Disney gumagamit na ng iba-ibang nasyon, di ba? This time, Tama. proudly Yeah, Pinoy. for a change. Imagine mismo yung character Pinoy, hindi na tayo backup lamang o di kaya color and inking, kundi tunay na bidang-bida sa eksena. May request lang ako and I'm sure gusto mo rin ito. Sana ang kumanta Ano ng yan? theme song, the one and only Lea Salonga, di ba? Ay, ibang No? klase yun. Diba, Talaga no? naman. Malay mo, siya ang kunin. Ay, nakaka-proud. Nananay-balay. Talaga, tiniyak ko talaga, kakaiba din yan eh. Kasi nakita ko yan. Ako nag-audition yan nung bata para sa Ani. Sa Repertory Philippines, 9 years old lang. E naloka kami pagdating, memorize na lahat ng linya ng buong play. Anong say mo? 100% correct. Galing. Pati yung kanyang mga kanta, 100% correct. Audition pa lamang, anong say? Oo, di ba? Ang linis kumanta, no, ni Lea hanggang ngayon. Ang linis. Siya yung may malinis na boses. Sa totoo Ibang lang. klase. Very, very technical siya, no? At the Oo. same time, ang galing talaga. Kaya sikat na sikat siya sa buong mundo. Oo. Minsan, hindi natin kinikilala yung mga talent natin eh. Parang pangkaraniwan. Pero pag nakita mo si Lea, ibang klase sa abroad. Oo. At saka pag kumakanta siya, no, walang kulot, walang ganun-ganun. Basta diretso siya kumakanta. Crystal voice. Yan ang crystal voice, di ba? Sinabi mo. Yan ang kinakaingitan ko, yung mga marunong kumanta. Hindi ako marunong kumanta. Sa totoo lang. Inggit na inggit ako, promise. O sabi nga ni Mon Samson ng bulletin, sample daw. Ayun na nga, baka naman masiraan ang sakay ninyo at masira ang umaga ninyo. Huwag na. Higit sa lahat, wala nang boboto sa akin. Hindi ikaw pa, nako. Ewan ko lang, sana nasa top 5 ka, ha? Gagawa natin ng paraan. Alam mo na yan. Sabay dasal. Yes, dear. Ito naman, ako, I'm sure hindi ka naman manonood dito malayo at saka mahal. Balitang sports. What time is your flight? Pacquiao balik Las Vegas matapos ang 2 taon para sa laban kontra Adrian Broner. Ay, ano nga. Oo. Ala, may laban na naman si Pacquiao. Imagine, 40 years old na, lumalaban pa rin. Ibang level. At si Adrian Broner is 29 years old. Talaga naman, ganyan talaga yung mga edad. Si Pacquiao lang naman na nakakaraos ng ganyang katanda na. Grabe. Mapapanood po yung laban nila sa Martes, Manila Times. Ayon ka rin. Ayon pa rin kay Manny, excited ako dahil matagal tayo hindi nagkaroon ng laban sa Las Vegas. 2 years na. Huli siyang lumaban sa gambling capital noong November 20 na talunin niya si Jesse Vargas. Gagawin natin lahat basta manalo tayo convincingly kung may knockout bonus na din. Ready na tayo. Maaga daw nakuha ni Pacquiao ang kanyang peak form kahit na binago ang kanyang training routine para ilagay sa kanyang 40 years old na katawan. Si Broner, 29 years old lamang, magaganap na sabing laban sa darating na Sabado, January 19 at sa MGM Grand Arena, Las Vegas. In fairness. Ayan. And belated happy birthday kay Jinky Pacquiao at sa kanyang kapatid. At kanyang sa kapatid, yung kanyang twin. Di ba? Oo. Mag-twins naman sila. Oo, yeah. Ang ganda. Ang dami nagbe-birthday ngayon, di ba? Oo nga, tama. Sinabi mo. Mamaya So anyway, magko-commercial muna tayo. Okay, hanap buhay. Aimee, sagot, Aimee, sagot. Aimee, sagot, Aimee, sagot. Hanap daw ng barat ng... ganon. Hello, Yabang Gob. yan. Abi, kausap yata si Gob. Ba't ganun umas? Okay, ako muna. Nandito pa rin ako sa airport. Ano ba yan? Mukha na akong airport sa totoo lang. Ikaw nga ang tinaguri ang Senator Airport Queen. Kaya nga, talagang super lagari.
Ayan. Lahat na lang kayo, lagi na sa Alam mo, airport. pero this season, itong Enero, puro Santo Niño. Kaliwat kanan Santo Niño. Oo. Santo Niño ng Tondo, Santo Niño ng Aklan, Calibo, Santo Niño ng Iloilo, Dinagyan, Santo Niño ng Cebu, Sinulog, Negros, may Sinulog rin sa lahat ng Kabangkalan, sa Cadiz. Talagang grabe ang pananalig sa ating Santo Niño. Alam, may nag-text sa akin, binabati ako ng happy birthday. Sa Lunes pa birthday ko, Congresswoman Rida Robes and Mayor Arthur Robes. Alam mo, Ayan, hello, Rita, Oo. our beloved favorite congressman Oo. and Mayor Art na bonggang-bongga. sabi ko sa Lunes pa ang birthday ko. Pwede na rin, agahan, why not? Governor Aimee ha, debut ko, debut. Debut, in fairness, anong suot, anong handa, anong blowout. Parang Elsa, frozen ng emote ng aking birthday. Oh, ayan naman, ayan naman. Talagang let it go, let it go. Let your birthday go para hindi na tumanda ever. Oo, alam mo na, ang gift talaga yung nangingi ako ng Talaga gift naman, kay diniin ng Governor. diniin. Oo, hindi na ako nahihiya dito mangingi kay Governor. So talaga, ganyan na talaga Monday, ngayon. Ito ha, ang pangangailangan, dear. Oo, text Okay. ko sa iyo kung saan. Anyway, ito basahin natin yung ilan pang comments dito sa ating mga followers. Mula kay Ferdinand Ignacio. Naku, English ito. Naku, si Ferdy Ignacio, hindi ba kasama natin dyan sa stasyon? Kasamahan natin yan, may show din, di ba? Talaga. Ay, ito kaya Hindi, pala. taga-amin yan taga Ilocos. Talaga. Sabi niya, it's nice that you always have a live videos on your speeches. We need a leader who can articulate the needs for her constituents in the highest law-making body of the land. There is no doubt that Governor Aimee is competent and able to represent us in the August body. Her vast experience in the executive and lower house armed her with sufficient capability to ensure the passage of sensible bills that will inure the benefit of the majority Filipino people. Good luck. Naku, maraming salamat, Ferdy. Talaga naman, kilala ko yan, taga-amin yan Ang sa Paway. ang sarap Thank naman. you, thank you. Ang sarap namin yung mensahe niya, no? Oh, in fairness, Mm. talaga naman. I have vast experience. Ibig sabihin, gurang na ako. Talaga naman. Totoo. At saka higit sa lahat, Shalala, hindi ka na nosebleed. Dire-diretsong English, wala akong masabi. Alam mo naman, pagkatabi kita, Diyos ko, mahihiya. Talaga naman, na-upgrade tayo ng hindi oras. Langganang butas. Okay. Mula Sabihin naman, mo. mula naman kay Manuel Andrada, wala nang hihigit pa sa paggawa at pag-asikaso ni Governor Aimee Marquez sa buong probinsya niya. Halos lahat na paayos at napaganda niya. Kaya Pilipinas, game ka na ba? Game na! Ako sumagot ako. Yes, talaga naman. Sumagot ka rin. We are the number one and my only one Senator 2019. Lahat ng yung tanong, masasagot niya. Go, go, go. First question. Wow, talaga maraming salamat, Andrada. Mr. Andrada, Manuel Andrada, thank you very much. Ang laki ng tiwala niyo sa akin. Mas malaki sa tiwala ko sa sarili ko. Pero at least, trying hard tayo na sagutin at solusyonan ang anuman tanong. Oo, at least hindi kayong pinaplastic mo sila na gano'n. Basta't ayaw niya tanggapin na number one. Kami number one ka namin sa buhay mo. Pero pag ikaw sinasabihan namin na gano'n kapareho na sinabi ni Manuel, ano yung feeling? Ininervyo. Kita mo. Sabi ko na nga ba? Ganun sabay ganun. Pero nakaka-proud kasi ang laki ng tiwala ng tao. Yes, basta kami buong tatalon, you're number one in our hearts. Hello, Tatalon. We love Tatalon forever. Talaga naman. Ang sabi naman ni Larissa Nepo, Ma'am Aimee, kailan po kaya ako makagkaroon ng pagkakataon na makapag-picture sa iyo? Marcos forever, aming buong family. More power po sa Aimee sagot. Ayan. Maraming salamat, Larissa. At may natitira pang loyalista, no? Kahit tumatanda na. Ano ka ba? Maraming salamat sa Dami-dami mga pa. loyalist. Ang dami pang loyalista. Ay, madam, ano ka ba? Marami kami. Ang dami, milyon-milyon.
Ay, thank you sa ating mga loyalists. Loyal rin kami sa mga loyalists namin. Thank you so much. Mula kay Edward Castle, napakasimple. Walang personalan, serbisyong totoo lamang. Hashtag I Miss Solution. Ay! Thank you, Mr. Castle. Type ko yan. Thank you. Di ba naman? Naku Okay. talaga naman. Eto. Ay. Nako, matagal ka pa ba? Ano ba yata? Ha? Tinatawag ka na ba ng piloto? Oo, hindi. Magte-take off na. Hindi. Okay lang. Basta ipopromote ko lang yung I, Me and Sige, You sige, sa sige. Net25, ha? Mm. Sabado, alas 5 hanggang 5:30 at kada Miyerkules, alas 7:30. Buhay call center. Nakakaaliw siya. In-interview namin yung mga bagets na agent. Ay. Ayun. Talaga? Nakakaaliw. Oo. Ang hirap pala sa call center, magdamagan, tsaka mag-i-Inglesan. At ganun pala yun. Hindi ka tatanggapin ng first round, parating lagpak. Oo. Kailangan magtiis ka, balik-balik ka hanggang mabuo mo yung ka-Inglesan na gusto nila. At saka dapat may tuwang. Oo nga, pambihira. Sabi na hindi naman daw kailangan na may accent. Basta dire-diretso ka lang mag-English, pwede na rin. Truly, di ba? Ayun. Ako, Basta matyaga ka, in other words. Bumagsak ako doon. Eh, talaga daw gano'n. Lahat babagsak daw. Pilit na babagsak. Oo, ilang Talaga? beses daw sila nag-trying hard. Gano'n daw talaga. Ay, nako. Talaga ganyan ang parang life. Kailangan porsigido ka kahit tanggalin ng tanggalin, go ng go. Try and try, di ba? Try ng try. Okay. Ayan. Dito na sa favorite portion mo, showbiz. Ayan, makikinig tayo hanggang Eto. bumusina na naman yung ating piloto. May rumors kasi, maraming tanong si Sarah Geronimo kay Songbird, Regine Velasquez regarding sa, ito yun, ang mga tanong niya, kung paano daw ang magandang at paano magkakaroon ng magandang kasal. Oh, wow. Naman, tinatanong niya na yun. Kaya minsan, Grabe. oo. Exciting. Oo, si Sarah tsaka si Mateo perfect para sa akin. Ayan, sa Cebu. Oo, bakit hindi na magtuluyan yan? Napaka-cute nila together. Oo, nakikita mo sila holding hands lang, di ba? Tapos nag-aakap, ganun lang. Ang Ang sweet cute nila. na nila eh. Bagay na bagay. Go na. Alam mo go ba, na. Gob, 90% ng showbiz gusto na talaga nila makita magpakasal si Sarah tsaka si Mateo. Ilang taon na ba si Sarah? Parang baby pa siya. Nakita na kasi natin eh. 30. Is that all? Ayun, go na. Tapos si Mateo yata magte-29, parang ganun. O di saktong-sakto. Perfect. At saka tanggap ng family si Sarah, di ba? Ay, bongga. Okay. Naku, mukhang tatawagin na kami ng aming talaga? piloto. Magpapaalam na ako siya Sige, lala, go. babu-babu. Ayan. So to everybody, happy Thursday po. Thank you so much. Take care, Gob. Love you. Okay, ingat shalala. Viva, Senyor Santo Niño. Pika Ay. na. Thank you. Okay, tuloy po natin sa showbiz. Si Oyo Soto magse-celebrate ng 35th birthday ngayon at 8th year anniversary nila mag-asawa. Christine Hermos. Tumagal na sila. At saka si Christine, di ba, ang tinanggap niya lang yung, bagani. Di ba? Kasi mahal na mahal ito ni Mr. Manahan. Ang kakatuwa, tahimik, no? Oyo boy, 35 ka na, tapos 8th year anniversary. Tingnan nyo sa Facebook, ang sweet-sweet nila, ang ganda-ganda. At 3 na ang baby nila, di ba? Sabi, hindi magtatagal, hello. O, eto naman, tuwan-tuwa naman si Ai dahil nagkaroon ng cameo role ang kanyang jowang si Gerald Sibayan sa pinapanood ni Den na Unanay. Isang piloto ang role niya rito na sa totoong buhay naman ay nag-aaral si Gerald Sibayan ng maging piloto. In fairness, kaya pala si Ai nagmukhang manager. Nagmukhang manager. Napanood mo na ba yan? Hindi pa. Pero ito nakakalungkot sa showbiz. Ito nakita nyo. Si Brian Velasquez, yung drummer ng 90s OPM rock na yung Razorback. Diba? Nag-post siya ng live sa Facebook. Ito, post siya. Tapos,
Facebook Live, dakong 9:45 ng umaga, January 16, kahapon. Oo, 9:45 ng umaga. Tapos mamaya, bigla siyang nawala. Akala ng mga tao, nagbibiro lang siya, mga kaibigan niya, kasi nga, tapos hanggang sa tumalon siya. Nagpakamatay siya. Kahapon pa namin to pinag-uusapan nila Direk Tony Y. Reyes, diba? Yung band member po ng Razorback. Weird, no? Naka-live. Ay, Diyos ko, buti hindi ko siya napanood. Oo, anyway, sa lahat po ng pamilya ng Velasco, sa anak niyo po si Brian, kami po talaga na nanay balahibo ko, no? Ay, nako. Anyway, sensya na po. Ito naman. Gawin na lang nating masaya ulit, ha? Kanina masaya. Ngayon, masaya ulit. Eto naman. 2013 nang sila'y maging magjowa. Na akala ng lahat hindi tatagal ang pagsasama ni Mylene Dizon at ni, sino ba ito? At ni Jason Webb. Tagal na nila. 2013 sila naging mag-boyfriend. Ay, winner ito, ha. October 2013 sila nang naging mag-couple. At eto po ang history ni Mylene. Si Mylene, kasal po siya sa kanyang ex-boyfriend. Ay, hindi. Ex-boyfriend na si Paolo Paraiso with 2 babaeng anak. Si Jason Webb, hiwalay na sa kanyang ex-wife na si Claudine Trillo na may anak naman siyang 2 boy. Ay, ang cute. Ang cute ng picture nila. Ay, di ba? Nakakatuwa. At paplug ko lang itong pelikula na actually pupunta ako dito. Pelikulang Ecstasy under Joyful Robot Production talaga. Carlos Agassi, Rosana Roses, Melissa Mendez, and Lee O'Brien, asawa ni Pokwang. With attorney Aguila Natividad, directed by Neil Tan, showing February 2 and 3 sa Robinsons Malolos. Ay, doon lang, sa Robinsons Malolos. Panoorin po natin. Ito po parang istorya ng mga nag-group ng Ecstasy, di ba? Ay, ewan ko sa kanila, bakit nila ginagawa yun? Hindi naman maganda dapat yung ganyan. Ayan, nag-promote na si Gob ng kanyang, balikan lang natin, promote I Me and You on Net25 Saturday, 5 to 5:30 p.m. with replays every Wednesday, 7:30 p.m. Ang topic niya, Buhay Call Center. Buhay Call Center. Masaya yung ganyan, Buhay Call Center. Ako, nag-apply ako ng call center, bagsak ako. Oo. Ay, aminado naman ako. Hindi ako marunong mag-English na mahaba. Pakonti-konti, oo. Pero sabihin, wish ko feel. Mahirap na magpanggap. Mamaya pag nandoon ka, hindi mo naman alam yung sasabihin mo. Eto, tapos ang dami showbiz balit. Ayan. Let's pray for Senator Manny Pacquiao's victory. Aba? May mga victory agad. Victory talaga agad, oh. Pero ang feeling ko manalo siya. Kaya lang 29 years old yung kalaban. Baka any monument. Diba? Any monument. Huwag natin matalo si Kasi pag nanalo si Pacquiao, ay nanalo na rin ang buong Pilipinas. Ganyan lang. Dapat pag masaya siya, masaya ang pagkapanalo niya, magbibigay ng datong si Manny Pacquiao. Sana doon ako tumira sa bahay nila, no? Malapit sa Jensen, no? Siguro nabigyan na rin ako. Lagi siya nagbibigay, eh. Kaya lang, syempre, doon siya nakatira. Alam mo, may nagrereklamo nga bakit daw hindi dito sa Manila. Dahil tumira ka muna ng Jensen. Syempre, unahin niya yung lugar niya. Kasi doon siya pinanganak. Tapos alam naman natin, mahirap lang siya. Tapos nung nag-arti-artista pa rin yan, eh. Ni Deo Fajardo, nagdidirect pa ng action niya, nagtiyaga siya doon. Ang tanging ang taga Jensen lang ang talagang umaako na talaga siya ay anak ng Jensen. So, wag na tayo magreklamo. Pati nga ako hindi na nagrereklamo, mahirap, diba? At bago humirap, kailangan muna nating mag-blind item. Mag-blind item ako. Wala siko. Hindi niyo maririnig yun. Nag-blind item ka. Hindi mo sinabi sa akin. Kasi nagmamadali ka. Mag-blind item muna ako. Eto, matandang magsing-irog. Oo, hiwalay na pareho sa asawa ito. Naging sila.
Ginoy ni singer, si actress, mga 50s na sila, para mga ganun eh. Ginoy sila, si girl, kumanta sa isang lugar. Probinsya, wag na natin sabihin yung, tapos sing pa rin. Singer kasi si actor. Doon marami lang nakakapansin, masyadong loving sila. Talaga may touching. Tsura nung may nakakakita. Tapos, tuwing kakanta si kuya, dinededicate niya kay actress. Si actress naman, gano'n ang hawi ng buhok dahil. Naglalagay ng hairpin. Sige, kinakantahan siya. Eto na. Natapos ang programa, picture. Pero si girl, nakaaka pa rin. Para may kukuha ng jowa niya. Eto na. Si Sobra siguro dahil parang na-tension na, parang kailangan natin ituloy ito sa ating room. Umaga, sorry po. Pagpasok, nagjubad-jubad na sila. Alam mo na, sila ay nagniig, di ba? Umaya sa sobrang niig nila, nasipa nila ang telebisyon. Nabasag ang TV sa room. Sa sobrang init ng kanilang nasipa nila ang telebisyon. Bumagsakan. Sobrang init. Never naman nangyari sa akin. Makasipa ako ng TV. No way. Ay, syempre, para narinig yun. Kasi alam na sa probinsya, maninipis na yung mga kinatok sila ng mga bellboy na site. Pati pala yung mga bass. Sobra sila. Ang init ng kanilang pagmamahalan. Nabasag ang TV. Pinagbayad sila, syempre. TV yun eh. At flat screen. Sumama pa yung kabit ng cable, diba? At yung mga jar, mga flower vase. Ayaw nilang bayaran, buti nilang mabait yung producer. Sila na lang nag-akong magbayad. Tapos dahil nung nabayaran na at nung bumabani sila, pauwi na, sila care. Loving pa rin sila sa each other. Sino sila? Sikat na singer noon at sikat na komedyante ngayon na nagiging kontrabida din ng role. Sila po ay nagjowa at nakabasag ng TV. Never. Tsura, diba? Tsura ng mga 18 at 19, diba? 50 plus. Ikaw, kaya mo yan, technician? Ayaw niya na. Ayaw niya na. Habang kumakain, diba? Saan kayo? Only the Philippines nakakasira ng TV dahil sa pagtatalik. Ay, teka, yung mga kaibigan ko sa Tundoy, sila Baze Labantes, ayan. Nako, kailangan po natin magpunta ng Sunday na 3 a.m. babes. Makakagising kaya ako. Oy, sino ba may birthday? Happy birthday sa lahat ha. Yung mga nagbe-birthday. Happy birthday po sa inyo. Alam niyo na kung sino yan. Sabi na nag-text sa akin, sino yan? Mas matindi po sa'yo siya. Gaga! Hindi ako nakakabiyasa ng TV, no? Ito. Hindi ako yan. So, iti-text ko sa'yo. Sino yung nakabasag ng TV? Okay. Hayaan mo na sila. Eto naman, sige. Habang naghihintay pa tayo, nag-i-enjoy pa rin ako blind item tungkol naman sa bading. Nakikita nyo itong bading ito sa TV halos araw-araw. Ayan. Halos araw-araw. Kontesera si ate. Sa isang beauty contest na naman na maganda ang premyo. Tumataginting na 50,000 pesos. Join ang lola nyo. Siyempre, marami mga bading na nandun. Pagdating daw ng ate nyo, ayan na. Papaya na! Sabi nyo, dumating ate, may glam team. At nakairap na ganon. Talagang, mamaya-maya, nakita nila, so magre-ready na, mag-i-intro na sila, start na ng programa, nakita nila
si Makionda ng Beauty Queen nakikipag-usap doon sa coordinator na ang sabi, dapat pag tinawag ako sa top 5, unahin ako ha. Ay, gusto niya, unahin siya sa top 5. At syempre, hindi ko natatanungin ang mga tanong nyo dahil sanay ako sumagot sa mahihirap na tanong. And please, at ako ang i-declare nyong winner. Hay, bakla, di pa nag-uumpisa. Ikaw na kagad ang winner. Kaya lahat ng kandidato nag-iirapan. Alam mo, sagot ng organizer at ng mga judges, hindi pwedeng mangyari yung gusto mo mangyari. Kahit na magaling kang sumagot, pipili kami ng mga fresh. Number 1, para siya sinampal nun, fresh. Kailangan namin mas bata, nasampal ulit siya doon, di ba? At pangatlo, hindi mayabang. So, kung ayaw mong kung runners up ka lang, kung hindi mo tatanggapin, ngayon pa lang umalis ka. Umalis siya. Gusto niya kasi winner siya. Sino yan? Napapanood niyo sa TV? Tanghali. Tanghali talaga. Ay, yun na. Alam mo na may mga nag-e-emote na ganyan mga bakla, diba? Hindi. Tama na panalo mo sa TV. Diba? Huwag ka na sumali dun. Bigay mo na doon sa ibang mga talunan, diba? Pag tapos ikaw pa magsasabing dapat nasa top 5 ka, unahin kang tawagin. Tapos dapat ikaw ang declare na winner. Ay, huwag naman ganun dahil. Eto na lang, sundin mo na lang ang ating hugot lines. Ha? O yan, kita mo, iyon na kagad na to. Hindi ako nagbago, talagang natuto lang ako. Hindi kasi habang buhay tanga tayo. O, ayan, ha, sa'yo yun. Sa'yo yun! O, ayun. Tigilan, sino daw yung nag-sex na nakasira ng TV? Ngayon. Ayoko sagutin. Baka nanonood yung niya. Ex niya. Ex niya, oh. Hindi may itawid dito dahil kung normal ka na tao, dapat aware ka sa nararamdaman ng iba. Kapag alam mo na, nakakasakit ka na, titigil ka na, ay, para ito kay Beauty Queen, di ba? Feeling mo, hindi ka nakakasama ng loob. Pag dating mo na, nakairap ka, may glam team ka, patas sabihin mo, ikaw ang winner, hello, buti nga. Ikaw na mismo nag-walk out. Susunod, hindi lahat ng patama tungkol sa'yo. Yung iba kasi feel mo lang kasi feeling mo important ka. Ulit to ba ding? Feeling important, di ba? Sabi ni Peter Pan, if you think happy, touch, you fly. Bakit tuwing naiisip kita, I fall? Hay, dun sa magjowa. Patok ito. Fall. Bakit tuwing naisip kita, I fall? Na-fall nila ang TV, di ba? Nakabasag sila ng TV. Masyasya kayo kung sino yun. Yung dating singer, ang pogi nun. Yung actress ngayon, para siyang dominadora. Mahaba hereret niya. Sabihin ko mamaya. Sa inyo. Tigilan niyo ako. Wala silang pakialam doon sa baklang nagtaray. Mas gusto nila doon. Ayoko. Wag na. Masisira ang name ko. Masisira ang name ko. Ayaka. Hayaan nyo na siya. Mga ganyang bakla. Basta, yung lalaki magaling na singer. Malalim yung boses. Ang dami niyang hit songs. Ang dami ng hit songs. Yung babae naman, naging siya, regular siya sa isang comedy skit. Comedy show. Ayan. Gusto mo yun? 50 plus na sila. Sobrang init ng kanilang pagtatalik, nasipa nila yung jar. And the height, nasipa nila ang TV. Ako, never naman nangyari sa akin. Nasugatan lang yung likod ko. Yun, nakwento ko sa inyo, di ba? Sa stairs. Sa stairs! Webe, sayaan nila ako. Hoy! At natapos na naman. Diyos ko.
ang isang oras, kung nandito si Madam Cornel pa, sino yan? Natapos ang programa. As usual, visit and like and follow official Facebook page ng ating gobernadora, official YouTube channel, syempre ating Instagram account, yung Instagram account po ng ating mahal na gobernadora, Amy Marcos. Yoko na. Abangan nyo po. Tama na. Ano ba ito? Teka. Ano ba yung pinagsasabi nito? Hi, EJ Arieta. Okay. Anyway, abangan nyo rin po ulit ang Amy Sagot sa Lunes dito lang sa DWIC 882 alas 7 na hanggang alas 8 na umaga tuwing Lunes at Huwebes. Maraming salamat po sa inyo. Have a happy weekend po sa atin. Kasi Friday, start na ng weekend, diba? At magsisimba tayo sa Tondo. Nandyan po ako madaling araw. Okay, susunod na ang mas masaya, mas bongga. Isama nyo kaya ako dito, mag-blind item ako. Ang programa, Karambala sa WIC. Woo! Aimee! Sagot! Aimee! Sagot!